Kabanata 1476 Ang bahay kayamanang nagpapayanig ng mundo. Sa isang tabi, halos mamula si Zuan Yu sa pagpipigil ng tawa. Kitang-kita sa mukha nito ang hirap na pagpipigil. Samantalang si Zephyr naman ay nakatitig kay Long Yun ng may kakaibang ekspresyon. Ano bang klaseng tingin yan? Napangiwi si Long Yun. Bahagyang namula ang kanyang matandang mukha. Natural lamang. Sa hitsura niya ngayon, talagang mahirap isipin na tatawagan siyang, Kuya. Huwag mo akong maliitin. Malakas na sabi ni Long Yun. Noong kabataan ko, isa akong gwapong lalaking hinahabol ng hindi mabilang na babae. Sok. Napailing si Meng Zuan. Samantalang si Zuan Yu ay tuluyan ng napatawa. Talaga ba? Pabirong tanong ni Zephyr. Natural. Mataas na taas ang baba ni Long Yun. Nagkaroon lang ako ng kaunting aksidente sa paglilinang. Ngunit sa halip na paniwalaan siya, mas lalo lamang natawa ang lahat. At sa gitna ng masayang usapan, lalo pang tumibe ang samahan nila. Bagamat walang formal na seremonya ng pagkakapatiran. Sa puso ng bawat isa, isa na silang tunay na magkakaibigan. Maya-maya, muling nagsalita si Meng Zuan. Ngunit sa pagkakataong ito, seryoso na ang kanyang mukha. Zephyr, bukod sa pasasalamat namin, may isa pa kaming regalo para sa iyo. Bahagyang napataas ang kilay ni Zephyr. Regalo. Ngumiti si Meng Zuan. Pinahintulutan ka naming pumasok sa treasure house ng Blazing Sky Tower. At maaari kang pumili ng 3 kayamanan. Tahimik. Ngunit sa loob-loob ni Zephyr, bahagyang yumanig ang kanyang puso. 3 kayamanan. Sa treasure house ng Alchemist Alliance. Isa itong gantimpalang sapat upang mabaliw ang sinumang eksperto sa buong kontinente. Dahil walang ordinaryong bagay sa loob ng lugar na iyon. Lahat ng naroon ay mga kayamanang naipon sa loob ng hindi mabilang na taon. At nang tuluyang makarating siya roon, nanigas si Zephyr. Kahit siya ay hindi agad nakapagsalita. Napakalawak ng treasure house. Parang isang hiwalay na mundo. Sa bawat direksyon ay may nakahanay na hindi mabilang na kayamanan. Mga teknik sa pakikipaglaban. Mga paraan ng paglilinang. Mga sikretong kasanayan. Mga teknik ng kaluluwa. Mga sandatang walang kapantay. Mga secondary divine artifact. Mga pambihirang alahas. At maging mga elixir na matagal nang nawawala sa mundo. Habang naglalakad siya, lalo siyang nagugulat. Bawat hakbang, bawat tingin, may bagong kayamanang kayang magdulot ng digmaan sa labas. Ngunit ang tunay na nagpahinto sa kanya ay isang kakaibang bagay. Isang mahabang sandata. Kasing haba ng cetro. Kasing kapal ng braso ng tao. Ngunit naglalabas ito ng kakaibang espiritual na alon. Naningkit ang mga mata ni Zephyr. Medicine pestle. Mahinang bulong niya. Sa isang iglap, naging seryoso ang kanyang mukha. Dahil alam niya kung ano ito. Isang tunay na soul weapon. Isang sandatang idinisenyo para sa mga may napakalakas na espiritual na enerhiya. Napakabihira ng mga ganitong kagamitan. Maging sa panahon ng kanyang nakaraang buhay. Hindi basta-bastang makikita ang mga ito. At ang medicine pestle na nasa kanyang harapan ay malinaw na nasa pinakamataas na antas. Ngunit habang nakatitig siya rito, may mas kakaiba siyang naramdaman. Parang may bagay na tumatawag sa kanya mula sa mas malalim na bahagi ng treasure house. Hindi ito elixir. Hindi ito teknik. At hindi rin ito sandata. Ngunit ang kakaibang pakiramdam na iyon ay mas malakas pa kaysa sa naramdaman niya nang makita ang medicine pestle. Swoosh! Mabilis na kumilos si Zephyr. Parang isang kidlat na dumaan sa loob ng napakalawak na kayamanan. Habang papalalim siya, mas lalo niyang nararamdaman ang pagtawag. Parang may sinaunang nilalang na naghihintay sa kanyang pagdating. At habang papalapit siya, unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil pakiramdam niya,
Ang bagay na iyon ay maaaring mas mahalaga pa kaysa sa alinmang kayamanang nakita niya rito. Ano ang misteryosong bagay na tumatawag kay Zephyr mula sa kaibuturan ng treasure house? At bakit tila mayroon itong koneksyon sa kanya bago pa man sila magkita? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1477, ang kayamanang nagpagising sa puno ng walang hanggan. Patuloy na gumalaw ang enerhiya ng espiritu ni Zephyr habang sinusuyod niya ang napakalawak na bahay kayamanan ng Alchemist Alliance. Hindi mabilang na pambihirang kayamanan ang mabilis na dumaan sa kanyang paningin. Mga sinaunang sandata, mga lihim na teknik, mga banal na artifact, at mga kayamanang kayang pag-agawan ng buong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling kalmado si Zephyr. Dahil alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng anyo, kundi sa halaga nito sa hinaharap. Matapos ang mahabang paghahanap, nakapili siya ng dalawang bagay. Una, isang simpleng hikaw na may ukit ng dragon. Bagamat payak ang anyo nito, isa pala itong secondary divine artifact na may kakayahang maglunsad ng mapaminsalang soul attack at magbigay ng matinding depensa sa kaluluwa. Walang pag-aalinlangan itong isinuot ni Zephyr sa kanyang kaliwang tainga. Pangalawa, ang Silver Soul Ring. Isang pambihirang storage ring na may espasyong umaabot sa libu-libong metro kwadrado. Mas mataas pa ang kalidad nito kaysa sa anumang storage artifact na nagamit niya noon. Ngunit nang akala niyang tapos na ang kanyang paghahanap, bigla, buzz, bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Kasabay nito, marahas na umindayog ang puno ng walang hanggan sa loob ng kanyang katawan. Hindi ito simpleng reaksyon. Parang isang nilalang na muling nakaramdam ng presensya ng matagal nang nawawalang kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Agad niyang sinundan ang pinanggagalingan ng kakaibang tawag. At doon, sa isang sulok na halos walang pumapansin, nakahimlay ang isang piraso ng tuyong kahoy. Payak. Walang aura. Walang kakaibang liwanag. Parang ordinaryong kahoy na itinapon lamang sa loob ng treasury. Ngunit sa sandaling makita niya ito, malakas na tumibok ang kanyang puso. Piraso ng puno ng walang hanggan. Bulalas niya sa isip. Hindi siya nagkakamali. Ito ang parehong enerhiyang minsan nang nagligtas at nagpalakas sa kanya. At higit sa lahat, mas malaki ito kaysa sa nakuha niya noon. Unti-unting lumitaw ang ngiti sa labi ni Zephyr. Sa paningin ng iba, maaaring isa lamang itong walang silbing kahoy. Ngunit para sa kanya, isa itong kayamanang hindi matutumbasan kahit ng 10 secondary divine artifact. Kapag naisama niya ito sa puno ng walang hanggan sa kanyang katawan, ang kanyang lakas, ang kanyang enerhiya, at maging ang kanyang bilis ng paglilinang, ay muling tataas sa isang nakakatakot na antas. Tahimik niyang iniabot ang kamay at kinuha ang piraso ng kahoy. Sa mismong sandaling iyon, isang mahinang berdeng liwanag ang tila kumislap sa kailaliman ng kanyang katawan. At kasabay nito, may isang sinaunang kamalayan na tila unti-unting nagigising. Ano ang tunay na pinagmulan ng puno ng walang hanggan? At bakit tila may nakatagong kamalayang natutulog sa loob nito sa loob ng napakahabang panahon? Ipagpapatuloy sa Kabanata 1478. Kabanata 1478, ang aninong sumusunod sa dilim. Matapos makuha ang Scarlet Black Sword at ang bagong piraso ng puno ng walang hanggan, malinaw na hindi nasayang ang pagpunta ni Zephyr sa Blazing Sky Tower. Sa loob ng 5 araw, patuloy niyang pinatatag ang kanyang bagong antas bilang 9-star Elixir Grandmaster. Araw-araw siyang nakikipagpalitan ng kaalaman sa mga Elixir Grandmaster at pinapanday ang kanyang espiritual na lakas. At sa ika-6 na araw, oras na para umalis. Bago siya tuluyang maglakbay, personal siyang binigyan ni Long Yun ng isang espesyal na badge. Isang lilang badge. 9 na bituin. 7 apoy. At ang marka ng kagalang-galang na panauhin ng Alchemist Alliance. Isa itong pagkakakilanlang sapat upang igalang siya saan mang sulok ng mundo.
Dahil sa antas niyang 9-star Elixir Grandmaster, opisyal nang kinilala ng Alchemist Alliance si Zephyr bilang isa sa kanilang pinakamahalagang kaalyado. Ngunit para kay Zephyr, mas mahalaga pa rin ang pangakong iniwan ni Li Zuan. Kailangan niyang hanapin ang Xuanye Academy. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pamana ng taong minsang nagligtas sa kanyang buhay. Sa araw ng kanyang pag-alis, halos maiyak si Zuan Yu. Kuya Kan, huwag mong kalilimutang bumalik. Masiglang sigaw nito habang pilit pinipigilan ang lungkot. Napangiti si Zephyr. Haha, babalik ako. Kumaway siya bago tuluyang lumipad palayo. Ngunit hindi niya alam. May isang pares ng malamig na matang nakatingin mula sa kadiliman. Sa isang madilim na sulok ng Blazing Sky City. Isang itim na anino ang tahimik na nakamasid. Malamig. Tahimik. Mapanganib. Tulad ng inaasahan. Bulong nito. Hindi ka maaaring manatili sa Blazing Sky Tower habang buhay. Unti-unting umangat ang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. At ang banal na bagay na dala mo. Hindi bagay sa isang tulad mo. Kasabay ng mga salitang iyon. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo na parang multo. Samantala, patuloy na lumilipad si Zephyr sa himpapawid. Tahimik. Kalmado. Parang wala siyang anumang alalahanin. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, biglang nagsalita ang Nine Netherbird. May sumusunod sa iyo. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Alam ko. Matagal na niyang napansin ang presensyang iyon. Bagamat mahusay magtago ang kalaban, wala itong saysay sa kanyang pambihirang espiritual na pandama. Sa kanyang paningin, ang pagtatago ng taong iyon ay parang pagtatago ng apoy sa gitna ng gabi. Kitang-kita. Pagkalabas nila sa hangganan ng Sky Refining City, biglang nagbago ang lahat. Whoosh! Ang presensyang sumusunod ay hindi na nagtago. Bigla itong sumabog sa napakabilis na bilis. Nag-iwan ito ng mahabang bakas sa himpapawid na parang itim na kidlat. Napakalakas. Napakabilis. At napakapanganib. Napalingon ang maraming martial artist sa paligid. Agad nilang naramdaman ang kakaibang aura. Ngunit bago pa nila maunawaan ang nangyayari, isang nakapangangilabot na presyon ang nagsimulang bumalot sa buong paligid. Huminto si Zephyr sa ere. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. At sa harapan niya, unti-unting lumitaw ang isang figurang nababalot ng itim na usok. Isang pares ng mata ang kumikislap sa dilim. Puno ng kasakiman. Puno ng pagpatay. At tila, matagal nang hinihintay ang pagkakataong ito. Sino ang misteryosong taong sumusunod kay Zephyr? Paano nito nalaman ang tungkol sa banal na kayamanang dala niya? At may kaugnayan kaya ito sa nakaraan ni Li Zuan at ng Xuanye Academy? Ipagpapatuloy sa Kabanata 1479. Kabanata 1479, ang kuko ng Maltong Lobo. Mahigit 50 kilometro na ang layo ni Zephyr mula sa Sky Refining City. Tahimik ang paligid. Ngunit sa himpapawid, isang mabagsik na aura ang mabilis na lumalapit. Hindi nagtagal. Lumitaw si Ghost Wolf Elder. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman habang nakatitig kay Zephyr. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Zephyr na tila hindi man lamang nababahala. Mula sa malayo, mabilis ding dumating si Balo Scorpion. Nang makita niya ang nangyayari, agad siyang napakunot-noo. Ghost Wolf Elder. Nagulat siya. Kilala niya ang matandang ito. Tusong-tuso. Malupit. At kilalang kilala sa paggamit ng mga maruruming paraan upang makuha ang gusto niya. Ngunit ang higit niyang ikinagulat ay ang target nito. Si Zephyr. Ang batang alchemist na mismong pinahalagahan ng Alchemist Alliance. Talaga bang dahil iyon sa mga itim na espada? Bulong niya sa sarili. Lalong tumindi ang kanyang pag-uusisa. Samantala, tumigil si Zephyr sa ere. Dahan-daang umikot ang kidlat sa kanyang katawan. Parang isang Diyos ng kulog na naghihintay lamang ng tamang sandali. Ngumisi si Ghost Wolf Elder. Batang hamak.
Ngayon ay wala nang makapagliligtas sa iyo. Bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay. Whoosh! Lumitaw ang isang malaking kuko na nababalutan ng itim na enerhiya. Kasabay nito, umalangaw ang daing ng hindi mabilang na masasamang espiritu. Parang impyerno mismo ang bumukas. Ngunit, crack! Isang simpleng kidlat lamang mula sa mga daliri ni Zephyr ang agad na sum-iris sa unang atake. Nabura ang kuko. Naglaho ang itim na enerhiya. Bahagyang kumunot ang noo ng matanda. Hindi niya inaasahang ganito kadaling nasira ang kanyang pag-atake. May kakayahan ka nga. Malamig niyang sabi. Ngunit hanggang doon ka lang. Ibigay mo ang kayamanang nakuha mo. At baka patawarin pa kita. Napangiti si Zephyr. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pangungutya. Pasensya na. Hindi ko ugaling ipamigay ang mga gamit ko sa mga magnanakaw. Sa isang iglap, nagdilim ang mukha ni Ghost Wolf Elder. Hinahanap mo ang kamatayan. Boom! Sumabog ang kanyang aura. 10 daliri ang sabay-sabay na kumislap. At mula rito, lumabas ang 10 sinag ng itim na liwanag. Nagtipon-tipon ang mga ito sa himpapawid. Unti-unti silang naging 2 dambuhalang kuko ng lobo. Mas malaki. Mas mabangis. Mas nakakatakot. Ang bawat galaw nito ay naglalabas ng nabubulok na enerhiya na kayang tunawin maging ang bato. Sa pagdaan ng mga kuko, nagbitak-bitik ang lupa. Nawasak ang mga puno. At nagmistulang impyerno ang paligid. Kuko ng maltong lobo. Sigaw ni Ghost Wolf Elder. Boom! Parang 2 bundok na bumagsak mula sa langit ang mga kuko habang sumugod kay Zephyr. Sa malayo, napahigpit ang kamao ni Balo Scorpion. Alam niya kung gaano kalakas ang teknik na iyon. Marami ng eksperto ang namatay sa ilalim ng kuko ng maltong lobo. Ngunit sa harap ng napakalakas na pag-atake, hindi umatras si Zephyr. Sa halip, unti-unting umangat ang sulok ng kanyang bibig. At sa kanyang mga mata, kumislap ang isang malamig na liwanag. Parang isang mandaragit na sa wakas ay nakakita ng pagkakataong manghuli. Kung iyon lang ang kaya mo. Mahinang sabi ni Zephyr. Maaaring ikaw ang unang mamamatay sa ilalim ng Scarlet Black Sword. Sa mismong sandaling iyon, isang nakakatakot na layuning pumatay ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Ano ang tunay na kapangyarihan ng Scarlet Black Sword matapos itong mapasailalim kay Zephyr? Makakayanan ba ni Ghost Wolf Elder ang isa sa nangungunang 10 secondary divine artifacts? At bakit tila biglang nagbago ang ekspresyon ni Balo Scorpion nang maramdaman niya ang aura ng espada? Ipagpapatuloy sa Kabanata 1480. Kabanata 1480, ang bagsik ng kidlat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr nang marinig niya ang nakakatakot na alulong ng kalaban. Ang kakaibang puwersang iyon ay sapat para guluhin ang isipan ng isang ordinaryong mandirigma. Ngunit hindi siya ordinaryo. Hindi man lang siya natinag. Sa isang iglap, kumalat ang kanyang anyo na parang kidlat. Buzz! Parang espada ang kanyang palad habang mabilis niya itong itinaas. Spirit-breaking sword palm. Napangisi pa ang Ghost Wolf Elder. Akala niya ay nahulaan na niya ang galaw ni Zephyr. Ngunit sa sumunod na sandali, nagyelo ang kanyang ngiti. Isang matinding panganib ang bumalot sa kanyang buong katawan. Tumindig ang bawat balahibo niya sa takot. Delikado. Agad siyang umatras ng buong lakas. Ngunit huli na. Swoosh! Ang simpleng atakeng iyon ay naging tila isang banal na espada na sum-iris sa kalangitan. Sa isang kisap mata, nawasak ang 2 dambuhalang kuko ng lobo. At hindi pa doon nagtapos. Diretso itong tumama sa katawan ng Ghost Wolf Elder. PSSHHH. Sumambulat ang dugo sa hangin. Kasabay nito ang nakabibinging sigaw ng matanda. AAAAAHHHH. Sa harap ng pagkabigla ng lahat, naputol ang kanyang 2 binti. Maging si Balo Scorpion na nagmamasid mula sa malayo ay napatigil sa paghinga. Hindi siya makapaniwala. Ang binatang akala niyang madaling apihin.
ay kayang pabagsakin ang isang 5th level Spirit Realm expert sa isang atake lamang. Paano ito nangyari? Nanlaki ang mga mata ng Ghost Wolf Elder. Imposible. Malamig na tumingin si Zephyr. Walang imposible. Unti-unting sumayaw ang mga arko ng kidlat sa kanyang mga daliri. Nang maramdaman ang paparating na kamatayan, agad na nataranta ang Ghost Wolf Elder. Hindi. Zephyr. Mag-usap tayo. Hindi ko nakukunin ang Scarlet Black Sword. Aalis na ako. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Zephyr. Boom! Isang singsing ng kidlat ang sumabog. Sa isang iglap, naging uling ang katawan ng Ghost Wolf Elder. Wala nang natira. Wala nang bakas. Wala nang pagkakataon. Tahimik na kinuha ni Zephyr ang storage ring ng matanda at itinago ito. Pagkatapos ay ngumiti siya habang tumitingin sa isang direksyon. Magandang kapatid. Sapat na yata ang pagtatago mo. Kasabay ng kanyang mga salita. Isang kaakit-akit na halakhak ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ha. Hindi ko inaasahang ganito kapala kalakas. Mula sa mga anino ay dahan-daw ang lumitaw ang isang nakabibighaning babae na nakasuot ng pulang bestida. Walang iba kundi si Balo Scorpion. At nang tawagin siyang muli nitong nakababatang kapatid. Biglang nang itim ang mukha ni Zephyr. Ngunit ang hindi niya alam. Ang paglitaw ng babaeng ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking kaguluhan. Bakit ba talaga sinusundan ni Balo Scorpion si Zephyr? Alam kaya niya ang tunay na lihim ng Scarlet Black Sword? Kaibigan ba siya? O isa pang panganib na naghihintay umatake sa dilim? Abangan ang susunod na kabanata.